So karon ang ato ang teacher is si Pastor Jen. Magsugod na sa page 25. So buta no, so may buntag sa tanan. So welcome sa ato ang apostolic fivefold training. So ito ipadayon ang nasugdan na kahapon. Natapan sa page 25. So ito ang nagtawag ng pinakaunang linya dito sa ibabaw. So ang mga Romano gitawag usab nga commander sa arka. Ang termino nga apostol. So kaniadto no gigamit ni siya nga kuan kanang the term nga kanang commander siya sa arka ba. Pero sa dihang ilan ning gigamit sa kaniniang sa apostolic bitaw nga kanang naang term nga gitawag og apostol. Kanugayan usab dahimong termino sa tigdumana sa hungkong sa barko nga panggubatan o admiral. No, sa kanang naang sa otoridad so taas siya nga kanang naang authority. Do dili isa kanang posisyon na kung dili taas siya otoridad, kung pasabot siya ang magdumala ba? Siya ang magdumala. So sunod sa sunod nga kuan, sunod nga paragraph, sunod nga ang mga apostolis kanunay nagputaw sa kaaway ug ang resulta kalibog. Subot pasabot kanang iyang kandugod ba ang puta sa kaaway no. Una siya kanang taas bitaw siyang otoridad kay diha man gibutang ang iya ang papel bitaw nga taas siya ng otoridad kay magdumala ug sa kinabubuan. Nang taas sa otoridad. Mo po na ang iya ang function na magtandog yun sa puta sa kaaway. No magdala yung kalibog sa puta sa kaaway. Amen. Kini nga paglibog dili ikan sa apostolis apan tungod sa tumong sa kaaway batok sa pagbalik niya sa buhatan. Pero iyang itulod ang limitasyon sa espirituhanong bahin ug pugson ang mga tao sa paghimo og desisyon. No, mo gyud ni ang function sa usa ka apostol. No, sa dihang magwali sa pulo sila magdala gyud sa pagdadong. Maghagit sa tao ang kinahanglan gyud dito mapabilin sa pagkabata. Kinahanglan tubo ka. Nan kung pastor lang, so naman po'y pastor nga kanang kung nag-move gyud sila sa apostolic church, magdala gyapon og pagbadlo. Pero dili gyud susama sa function sa apostol. Nga kanang bugat yun bitaw kung magwali sa pulo sila bugat yun unang utilisok yun sa itong kasing-kasing. No, kay inaana man yun sila inaana po sila gidesign sa Ginoo. Nga mo na ang ila ang function as apostle no, nga bugat yun ang ila ang pag-deliver sa pulo sa Ginoo. No, dahil sa pastoral nga tawag kung magwali. Siguro na yung namatikdan nga matulon ra gyud. Unlike sa apostol, no? Kaya na po sila gidesign sa Ginoo nga bugat gyud ang ila ang kanang pag-deliver sa pulong sa Ginoo. Sa kadaghanang panahon ang limitahang utok dili makasabot sa binuhatan sa apostolis. No, kung ato ang tawon ang ato ang sitwasyon karon no pipila man ka kasimbahanan nga nidawat gyud sa apostolic fivefold ministry. Pipila lang ang nag-embrace, pipila lang ang nidawat. Kaya dili man sila wala man sila kasabot kung unsa ang function sa 5 kapilo nga buluhaton. Muna nga kasagaran yun. Disagree yun sila, di ba? Matingala yun sila nga, uy, usa man na ilahang ministry. Naayong pag-akusa nga napunto na muna sila kay wala. Nganong naay pag-akusa kay wala man na nahaog kung unsa ang naandan. No, kay kung apostolic fivefold magdala gyud sa kausaban no sa simbahan. Na dili gyud magpabilin sa programa. Kaya ang apostolic fivefold nag-operate gyud sa gahom sa Ginoo o nag-operate sa dihog sa Ginoo. No, nagbase gyud ang apostolic church o ang apostolikong simbahan nagbase gyud sa kung unsay ipabuhat sa Ginoo sa iyahang iglesia. So muna siya ang
kanang pag ang buluhaton nyo sa apostol ug say magtulod mo say mag-implementar kung unsay angay buhaton nyo sa sulod sa iglesia. So, dali sa ubos na ay no, takabutang ka ng red, no, I've come to pick a fight. Muna ang iyaang function. Ngayon, ipadala sa Ginoo, i-commission sa Ginoo para makig-away sa mga prinsipalidad. No? Dili, physical ang iyang pagkig-away, kung dili sa mga kagahong nga naa sa kawanangan. Muna ang taas ang iyang otoridad, kay inana po siya gidesign sa Ginoo, nga taas ang otoridad niya, ang iyang anointing, labi na spiritually. Bugat yun ang iyahang yang ibit-bit kadihog pa. Kaya di man basta-basta yang dihog. No, nga siya man yun ang highest sa anointing nga gidesign sa Ginoo para yun makigbatok sa kagahong, sa tangit-ngit. Siya yun, no? Unya, sa kung gisulti ganina, nga magdala yun siya, kung sundin na ang tao nga maghimog desisyon. Kaya mo man po ang utang sa Ginoo siyang kasing-kasing. Yung nga nagdip-dip siya sa kasing-kasing sa Ginoo. Yung nga dili lang nga kanang sa natural makig-away siya. Mupuna iyang gi-fight. No? Tungod po nga ang kaaway nagbutak po sa idulong sa mga katawhan. Muna nga ang ilaang papel dili sa pagserbisyo sama dili sama sa amo nga pastoral di nga nag-function ni as pastoral nga kami gyud mo serbisyo sa inyo mag-ugmad yung pakigilasyon sa inyo ang apostol po, ang mga apostolis ang ilag yung function mo mo ministeryo sa Ginoo kung unsay ipabuhat sa Ginoo sa ilaha sa langit sa Kristo. Nakuha ninyo? Amen. So dirita sa yang supporting verse sa buhat 19:29. Ug ang syudad na puno sa kagubot ug sila nagdungan sa pagpanalagan ngadto sa sulod sa teatro nga nagtaral kang Gayo ug kang Aristarco, ang mga taga Macedonia nga mga kauban ni Pablo sa panaw. No, so sa diha nga dunay ipadala ang Ginoo nga apostolis igsoon. So mahadlok yun ang kaaway. Labi na katong wala nakaila sa Ginoo kay gi-oppress mo gina sa gisakit mo gina sila sa mga daotang espiritu. Dili sila ang tawo mo ay ipakibatukan sa mga apostolis kundi ang espiritu nga nagsakit nila. Muna nahitabuan ni nga dunay kagubot. So inana pod ang mahitabo igsuon kung dunay ipadala ang Ginoo nga apostolis or apostolic church. No? Nagapamuhat sa apostoliko nga simbahan. Di ba? Unsay mahitabo kung bisan gali sa galas, no? Makuan gyud sila, ma-threaten sila ba? Mahadlok sila. No, dili man ang tao mo ang kanang na ang nagpahadlok sa ila kun dili ang espiritu sa sa kaaway. Nga ma-threaten sila nga magdala upang gobyerno sa Ginoo. Kay kung tawon man yun ang puta sa kaaway. Nakuha ninyo? So, sunod, ang simbahan nagbalibad sa pag-ila sa buhatan sa apostolis. Ngano ba? Nganong nagbalibad, nagdumili man ang kasimbahanan sa pag-transition, no? Sa pagbalhin sa apostolikong simbahan. Kaya magdala mo kung kausabay din sa simbahan. Kaya dili sila gusto nga usbon ang naandan. Diba? Kung bisita mo lain ka simbahanan, pariha, diba? Pariha o programa. Parihang programa, inagsugod, di ba, na MC. Sunod, opening song, opening prayer, praise and worship, testimony, pinapansihalan sa mga kisay gustong halad ug awit. Dunya, ayha ang wali, or tithes sa daan, tithes and offering. Wala may sayop na igsuon kung i-allow nila ang pagpamuhat sa Brang Espiritu. Pero kung malimitahan na gali ang simba, unya nasundo na to ang programa, so nahimo na siyang program-driven. No, giniyahan sa programa, dili na spirit-driven. Dili na siya giniyahan sa balaang espiritu. No, kung kasaga, dili man sa inyo, dili man nga ako ang gi-lockdown ang simbahanan. Ako lang sa gihimong example para atong masabtan kung unsa dayang simbahan nga spirit-driven. Nga giniyahan sa balang espiritu, nga gitugutan ng balang espiritu nga mo'y magdalag sa
panagtigom. Di ba nindot kayo kung ang Holy Spirit mamuhat? No, usahay, kung atong yung tugutan ang Balang Espiritu igsoon sa atong panagtigom, dunay panahon nga mamahitabo na siya nga walay wali, puro ra worship. Dunay panahon nga walay worship, wali ra. Kay naghulat man kun ta unsay ipabuhat sa Balang Espiritu sa atong panagtigom. No, dunay panahon na mag-prayer lang ta or maginaw lang ta worship, magsuking. No, inana ato ang ministry nagkataon unsay ipabuhat sa Balang Espiritu sa panahon sa panagtigom or sa gawas nga buluhaton. So, muna'y mahitabo nga nung gidumilian yun ang apostoliko nga buluhaton. Apostolikong 5 kapilo nga buluhaton gidumilian sa kadaghanan sa simbahan karon. Dili lang diri sa ato ang dapit, but worldwide yun, tibuok kalibutan. Kay kung paganina, dili siya mas muhaon sa ilahang tradisyon. Diba? Na-obserbahan ninyo mga igsoon, nung nga inana din ang programa. But sa ato tungod kay ato ang itungutan ng Balang Espiritu, usahay, pauna si Daddy Uwali, labi nag-gilid yun siya nga iya yung ipaambit ng pulong sa Ginoo nga iya ipadayag sa iyaha. Usahay po, worship lang, usahay worship una, dili po pasabot nga mas maayo ta kaysa ilaha. But atong gitry nga ang Holy Spirit, no atong gibuhat ka ang Holy Spirit po magid sa ato ang panagtigom. No kay sa dihang ato nang i-obey igsoon ang Ginoo magapamuhat sa makasing-kasing. No usahay sa ato ang natural nga mata di nato makita nga namuhat yun ang Holy Spirit tungod kay naaman sa sulod. No but sa diha dayng nuna na yung mga testimonyo diha nato makita, wow, namuhat siya dahil si Lord. Diba? So, nindot tayo. So, dili sa ubos, no, kaning si Jesus, nagbutang aning mga gasa. So, kanisang not ato ang basahon given before Jesus ascended, apostles didn't die out. So, gihatag ning mga gasa, no, sa Ginoo, sa wala pa si Jesus ti kaya, no, kung atong basahon sa Ephesians 4:8, iyan ang gibutang kaning gasa, giprepara na daan no, ni sa Ginoo before mukayab si Jesus, gihatag na daan para sa pagkayab ni Jesus iyang mapadala ang iyang mapadala ang magtatabang nato. So ready na nahatag na daan ang gasa sa matag usa. No, pwede ninyo na sa inyong itiknot ang Ephesians 4:8. No nga diha na to mabasa nga ang Dios gyud naghatag og tagsa-tagsa kagasa sa matag usa. Subot pasabot, wala gyoy dili ginasahan. Tanan nga ginasahan sa Ginoo. No? So aron ang kana nga gasa, ang gasa kaniadto ngadto sa mga apostoles, dili lang sa mga apostoles, no, pagsunod sa apostoles sa panahon ni Apostol Paul sa iyang buluhaton, diha dayon namugna ang lain-lain nga gasa. No, grabe kay ang pagpamuhat sa Ginoo no, sa kinabuhi ni Apostol Paul. Huban ni kayab si Jesus. Kaya nga naman, ipadala naman dayon sa Ginoo ang iyang magtatabang. So diha na namugna ang lain-lain nga mga gasa. No, dili lang ang kaning apostolic fivefold office gift, dili lang kaning 5 kapilo sa opisina nga gasa, no, kaning apostle, prophet, evangelist, teacher, and pastor. Dili lang kanang 5. Napajoy kanang sa spiritual gifts, lain-lain nga gasa diha sa Balang Espiritu. And then sa Romans chapter 12, gikan sa size, padulong sa 13, muna siya ang service gift, no? Kaning gasa sa pag-alagad o gasa sa pag-serbisyo. So, but pasabot, kung wala ka gitawag aning 5 kapilo nga gasa sa opisina, posible nga naa kay gasa diha sa spiritual gift o posible sa service gift. Nakuha ninyo? So, but pasabot, wala do'y isa mabilin sa bangko ng taman. Amen. No, sa dihang madawat nimo ang Balang Espiritu igsuon. Nadawat nimo ang gasa. Ang problema lang no kay dili man dayon ta makaila, kay dili man dayon diha dayon nato mailhan. But naatay apostles, naatay prophet, 5 kapilo nga mutabang pag-ila kung unsa inyong gasa. Muunang bansayon ta para mailhan og unsa day ang atoang gasa.
Mabase po na nimo kung unsa na sa mga kasing-kasing dahil mo may na, mo din ni ako ang kasa. Di ba? Nakuha ninyo? So, okay. So, sunod nga page sa 26. Page 26. Okay, so kadaghanan karon ang naglalis na gihunong na ang apostoliko sa original nga mga apostolis o wala na kini nagpadayon karon. So sa matong giingon ni JM kanina. No apan kung atong basahon sa John chapter 17 kung unsa ang prayer ni Jesus, no? Kung unsa iyang pag-ampo igsoon, no, isulat na ninyo sa inyo ang manual, no? Kanang John chapter 17. Kung unsa ang prayer ni Jesus, dili lang sa iyaha o sa iyahang mga disciples, kundi ngadto usab sa nagtuon ni Jesus. But pasabot, hantod ka nato karon. No, dili lang taman sa mga apostolis kaniadto, kundi hantod ka nato karon. Nga ang prayer ni Jesus na kita mahiusa ngadto sa amahan, susama usab nga si Jesus nahiusa ngadto sa amahan. So, dili sa iyahang verse nag-ingon busa sa mga tao nga among ikauban sulod sa tanang panahon nga ang Ginoong Hesus misulod o gigula sa among paniwala sukad sa pagbautismo ni Juan hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya gikan kanato usa niini matawhan na kinahanglan himuon nga uban kanamo saksi sa iya ang pagkabanhaw. Subot pasabot kadto mga tingnan kaniadto nahimo sang witness sa pagkabanhaw ni Jesus. Mo gito ang katuyuan pud sa Ginoo nga sila mismo makakita sa pagkabanhaw ni Jesus aron dili lang mahunong taman dito ang buhaton. No kay sila man mo padayon hantod nato napud hantod karon sa atong generation. No sa dihang ang mga Hudiyo wala ni dawat sa kaluwasan nahimo pud dayon napaambit ang kaluwasan nato ng hintin. Apan plano na sa Ginoo nga kitang mga hintin mahimo tang grafted. No mahimo tang grafted no nga mahimo tang Hudiyo spiritually dili man sa dugo at spiritually kay plano na gyud sa Ginoo nga maabot sa atoa ang kaluwasan. Dili lang taman sa ilaha. So okay, dili na to makita ang unsa ang mga qualification eh. Ang mga pinili nga mipuli kang Judas kinahanglan makatagbo sa mga kwalifikasyon. Ana-ana sila sa sinugdanan, ikuyog sila sa mga lakaw, nakita nila ang pagkabanhaw, adunay duha kami punong sakriteriya si Justus o si Matias. No? Sa pagka nahimo silang wala sa dihang nag-appoint si Jesus o mga apostolis, dili diha-diha dayon. Sige, ikaw, kamo mahimong apostolis, dili diha-diha dayon. Bisag giingon ni Jesus sa dihang niduol sa kang kang Pedro. Bisag yang giingon. Karon mahimo na kang manginista o katawhan. Wala dai sa giingon nga karon mahimo na kang apostolis. Okay, kabalo din si Jesus na kinahanglan pa sila i-train. Unang, importante dunay pagbansay. Una, ukuyog sa ta, magi sa tag pagbansay, aron makabalo ta unsaon pagbuhat sa buluhaton. O diha dayon mailhan ang sa imong kasa, diha dayon kaibansay sa imong kasa. So una nahimo silang sumusunod ni Jesus. Sunod nahimo silang tinun-an. Ayha dahil sila nahimong apostoles. Nakuha ninyo igsoon kung unsa ang ilahang giagian pud nga proseso. No kung makita nato katong mga movie sa bahin kang Jesus o mga apostoles, dili din basta-basta nga pagkuyog nila kang Jesus apostoles sila diretso. Nakuha ninyo? So doon na yun, niagi gud og pagbansay. Pagbansay kay ang bisan wala man nagmatter kung daghan kang gasa, daghan kang talent, apan kung ang imong karakter dili pa angayan. Kana ang ato apa yung karakter mi ato ang tuon igsoon.
No, kay kung ginasahan man ka diha kung wala pong kay karakter, dili pud mahimo ang ginawa na. Amen? Unang moagi gyud ta pagbansay kay una i-deal sa Ginoo ato yung karakter kung angayan ba ka sa imong posisyon. Angayan ba ka sagasan nimo na puli na kaibutan diha. Amen? Nakuha ninyo? So sa ato pong ministry na ato tay qualification. No, dili basta-basta kay sa amo akong nagyan sa una wala din nilibutan nga. Sige ang imong heart magpastor o mamastor na ka, no. Niagi sad biog pagbansay, niagi biog kaning pagpanambag. Niagi sad biog kanang i-rebuke min, badlungon gyud sa yugto. No, dunay panahon makahilak og lansan pero okay lang. Nagpabilin gyapon, no. Apan gipangita gyud sa Ginoo igsoon ang kasing-kasing nga malinawaton. So sa to ang buluhaton, ang kwalifikasyon nga mahimo tang usa ka pangulo sa to ang buhatan, sa tong buluhaton nga mahimo tang mabansay. No, pwede ta magpatudlo, pwede ta magpabansay. Unya, pwede ka na matiludloan, pwede ta magpatudlo. Kung dawat ta, kung tudloan ta. Kay, ang lisod bangod kay dawat ito, igusuon ka na bitaw, ikurik ka. Matandog dyan atong garbo, tinuod lang. No, pero ayaw lang pag-react, kay nakabalo si Lord. Nga usahay, maigo yun ato ang garbo. But sa dihang imo nang dawaton, tudluan ka sa Ginoo, hatangan kang kasing-kasing na malinawaton. Dawata, anak, para mutubo ka sa tawag akong gihatag para nimo. Sa gasa. Samot na kung magpaubos ka, balod yun kami paubos sa iso. Kung sa gingon sa pulong sa Ginoo, God gives grace to the humble. Amen. Munang, taghaan niya grasya ang mapapaupsanon. So, muna, ang kwalifikasyon do sa mga tinunan ni Kristo kaniadto o kanato karon. Ma-apply gihapon ni nato karon igsoon. So, sunod, dirita sa ubos. Ang sunod nga gibuhat dili sa pagbutar kundi ang pag-ampo. Ang pangutan ng kinsa ang imong gipili. So, muna ito ang na-mention po kanina, no? Kaning nainot din sa ubos, voting versus spirit led. No? So, kung atong nagtaon ang kasimbahanan karon labi natin ng Assembly of God or lain-lain ng mga denomination, naagid sila board of directors. Kung pasabot na ay mga kadagpuan sa iglesia, gawa sa pastor na ay kadagpuan sa iglesia, nga mo ay nagpadagan sa simbahan, sa iglesia. Butuhan na nila kung kinsay angay nila ibutang. But kung sa to ang buluhaton igsoon sa Apostolic 5:4, wala dili buto sa tao kung dili sa Lord ang magbutang. Kung kinsay dapat na ibutang anak ng posisyon. No? Si Lord mo'y magbutang, spirit led. Sa diha makita sa Ginoo nga pwede na ka anak ng posisyon, wala di makatulong anak igsoon. Kung gitawag ka sa Ginoo anak, no mo to giingon nak kang dadi sa una, bisan pag walay mo ilan ako nga pastor ako ang tawag, pero akong gibutang sa kong kasing-kasing nga pastor ko, so akong buhaton akong tawag. It doesn't matter nga mailado kong dili, kay wala ko nag-apas anak nga posisyon. But in my heart, ako nung gisito nga pastor gid akong tawag sa sinugdanan pa lang. Motong nga na si daddy nga sakto lang imuhang giingon. Kay kung kabalo ka sa mong tawag, kabalo gyud ka unsa ang naa sa mong kasing-kasing. Kay makita man gyud asa ka mo buhat. Nga mamayhan nimo nga ganahan ka na buhat. Di ba? Sama anang nakay kadang gasa sa kaluoy. Kanang ganahan gyud ka, kanang dili ka maluoy unsay makita nimo nga kana ditang hinabangon. Maluoy gyud ka, dili gyud ka mutabang. Dili jud mo na mapugan, tungod mo man ang nasa mong kasing-kasing. Mo man ang imong gasa, mugawas jud siya. Di ba? Man dili ka pwede maingon nga magpastor ko, pero dili wala day ka gitawag sa ka pastor. Or gusto ko mahimong apostol. Pero wala ka gitawag nga mahimong apostol. Labi na kung unsa imong buhaton, so kwahi sa imong giingon. Di ba? So kung unsa ang tawag sa Ginoo sa imuha, mugawas na siya diri. Mugawas man na siya unsay naa diri sa sulod. So iyon ana. Dili gyud ang tawag sa Ginoo. Kung ibase nato sa pulong sa Ginoo, dili siya mabutuhan. Apan ang atong makita karon daghan kayo nag-appoint ng kawali ni atong tawag.
No, wala may sayo pa na kung tinuod nga tawag yun na nila. Wala may sayo. Pero kung ang kadaghanan labi na kung sa Bible school, so ano dili ni sa pag-lockdown, kay naka-agi mo po Bible school. Pero kasagaran yun nga mag-eskwela Bible school, pagawas pastor yun tanan. Tinuod. Nga, daghan din nag-eskwela Bible school, wala doon namuhat na isip ko sa kapastor. Kay, wala man sila kabalo nga, dili ay tawagin na nga usa ka pastor. No, kung ang ilang tawag di ay apostol, prophet, so dili din sila mamastor. No, kay ang pastor mag-amo man sa o mga kaniro, mag-amo ba siya o kaning flap. No? Muna ang ato ang makita karon nga realidad, kasagaran. Na labi na gikan sa Bible school. So kay ko pa nga wala may sayo, pero daghan pud ang gitudlo nga wala na pud nakaalay sa puno sa Ginoo. No, kasagaran po nga, gikan sa Bible school, 15 pagkadasiga yun, bagong haon. Tinuod, huwag yun ako kasi tayo, no? Pag humanda yun o pag Bible school, sige, magpastor na ko. Pagkahuban, dili ka lang utay. Ngano man? Laagan niyang karniro. Ngano man, dili ka lang utay, kay dili man to niya tawag. Kay ang pastor mula hutay, yun na igsoon. No, bisan lisod man, makaagi man siya kalisod. No, daghan kong nadungog nga mga pastor nga hantod karon nagpadayon. Ang usa ka pastor bagan sila ilapang giingon binatik gyud ang luha. Kay hilakan mo gyud niya na iyang kahiro kung tinuod siya na ito kung masin. Dili gyud gusto sa dili lang man sa pastor igsoon. Apil man gyud ding fivefold o sa uban nga doon na kay tawag gyud sa Ginoo para sa katawhan. Pero ang function po sa usa ka pastor kanang one-on-one ba? Dili sa pareha sa apostol nga kinatibuk-an ng God ang iya ang heart. But kung diha siya gibutang sa Ginoo, nga masabtan nato na sa unahan, ay ang kasing-kasing para gyud sa iyang mga kahiro sa local church. No, sa simbahan nga gidumalahan niya. So inana, nakuha ninyo. Muna sa kung i-take niyo ang napo ilahi ihatag yung supporting verse sa Acts 6:26. Sa panahon ni siya katong silang apostol Paul nagpili og mga deacons. No wala na nila gibutuhan kung dili gaampo sila sa Ginoo. Gaampo sila kung kinsay angayan. But gilantaw nila kung kinsay kwalipikado. Unsa ilang qualification igsoon sa dihang nagpili isang 7 ka katabang sa iglesia. Unsa giingon kang apostol Paul kay dunay mga katawhan nga kanang nireklamo sila kay ang ilahang mga balo dili na mahatagag pagtagad. Utong niingon si apostol Paul dili pud maayo nga among ibansili among pagministeryo sa Ginoo sa pagwali sa pulong sa Dios o pagministeryo sa Dios sa pag alagad sa mga biyuda. Kay dili man namin ang tawag. Motong gapili sila 7 ka katabang dikon sa sulod sa iglesia para na ay magserbisyo atong nagkinahanglan. Na ay mo serve sama anang maghatag, mag-atiman, maghatag og pagkaon, sama sa among gibuhat. No? Ihatod na mo dito sa inyong balay or text ninyo nga kami mo maghatag mo sa inyo ang gikinahanglan sa mga maghatag og mga salina. So muna siya function. Ang function po sa deacons, katabang sa iglesia, ang function niya na pastoral gihapon. Sama sa among gibuhat karon. Muna nga nagpili sila og 7 ka katabang, pero gilantaw nila ang kwalifikasyon kung unsay angay nila nga kanang pwede nila ibutang. So unang lang kwalifikasyon ko basahon niya sa Acts chapter 6:1-6. Puno sa pagtuo, puno sa balang espiritu, kasaligan o puno sa kaalam. Sa dihang puno ka sa balang espiritu igsoon, mahimo kang puno sa kaalam. Ano? Ang balang espiritu magpadayag man, daghang magpadayag ang balang espiritu. Nakuha ninyo? No? Muna nga importante gyud nga mapuno ta sa balang espiritu. Dili lang mabautismohan ta sa kasaligayon, but everyday gyud puno ta sa balang espiritu. Amen. So, sunod, dali na tayo sa kuan, ang matag henerasyon. Okay, paliharap din sa 14 verse. So, ang matag henerasyon sa page 27 sa ubos.
matag generasyon, kani every generation. Ang matag generasyon adunay bag-ong pundasyon nga mga apostoles. Nganong importante mag-raise up ta sa sunod generation. Sabi na sa mga batan-on. Kaya ang apostolic fivefold government, no, kaning apostolikong 5 kapilo nga panggobyerno nga giutang ni Hesus sa lawas ni Kristo sa iyang iglesia, dili lang na siya mahunong sa generation idade. Munang nag-raise up sa sunod nga generation ug sunod din yung mga batan-on. Kay kada henerasyon ang Ginoo gyud magpabarog o magpatubo og 5 ka panggobyerno ug sa matag lain-lain nga gasa. No, gasa man sa kanang espiritu o gasa man sa pag-alagad. Murag dili gyud mahunong sa isa ka henerasyon. Apan kaning apostolos mga igsuon, siya gyud ang pinaka master builder, no? Susama sa kanang naang magpagtukod og building. Naagyoy engineer, di ba? Isod po kayo wala engineer magplano. Wala architect. Iso na og tukod sa balay. Dili gyud magkadimao. Siya gyud ang magplano kung isa ang buhaton. Unang gitawag siyang master builder kay siya man gyud ang kanang maglumala sa pinatibukan ng simbahan. Dili ko pasabot ha nga katong ingon nako nga kanang position sa or hierarchy kung dili labaw nga otoridad na gihatag sa Ginoo sa iya. Kuha ninyo. Okay, so no, dili nato masabtan ang simbahan kung dili nato masabtan ang pundasyon nga pagtuturanan sa simbahan. No, dili gyud nato masabtan igsuon kung wala nato masabtan kung unsa ang saktong pundasyon. No? Dili nato masabtan ang lawas kung dili nato masabtan ang apostoles. Munang musangko gyud sa Episodos 20. Amen. Nga ang ato ang pagtukuranan mao gyud ang apostoles ug ang propeta. Ug ang batong pamag-ang nga mao si Jesucristo. Kaya ang Ginoo man nagbutang gyud ana nga pundasyon sa lawas ni Kristo ang apostoles o propeta. Kaya dili man diretso ang Ginoo mosulti sa iyang mga sa lawas, kung dili una sa prophet gyud siya. Una gyud makigsulti siya sa prophet. Unya, usay buhaton sa propeta, ang iya po nang isulti sa apostoles, ang apostol mo implementar ana sa lawas ni Kristo. Sa mo magpabuhat, sa mo magpamobilize, magpabuhat sa lawas ni Kristo o muni ang isulti sa Ginoo. Unya tong buhaton. Sila mo magkuyog yun na sila, no? Kung isa angay buhaton. Kuha ninyo. So, we must understand the foundation or we cannot understand the purpose of the church, no? Kung dili nato masabtan unang-una ang pundasyon sa lawas ni Kristo, dili nato masabtan usab kung unsay tumong ana nga simbahan. Di ba? Kay ang apostoles man gud mo ay mag-implementa kung unsa atong panglantaw sa unahan, kung unsay pananaw nato sa unahan. Na kung ang simbahan wala say pananaw sa unahan, so tama na siya sa karon. Wala siya galantaw kung say umaabot ng buhaton sa Ginoo. So dili sa pareha kung dunay apostoles o propeta nga nagapamuhat sa usa ka simbahan. No? Kung dunay gyud saktong pundasyon mo ang apostoles o propeta. Nakuha ninyo? Okay. Sa tunga-tunga sa description, kung yun sa lawas paglihok, kung ang iyang hanay, no, yung verse sa 1 Corinto 12, makita usab nato ang pagkasunod-sunod sa buhatan. No, aron sa pagsabot sa lawas, kinahanglan masabtan nato ang mga buhaton. Kini ang problema sa pagkakaroon. No? Muna ang problema sa pagkakaroon igsuon. Gani, wala na gitudlo ang pagpamuhat sa mga espiritu, ang gasa sa Espiritu Santo. Wala na gid siya nag-operate, wala na nag-operate ang kasimbahanan niya. No, tuod man dunay gatuo pero wala sa nag-operate. Wala sila nagapabuhat pa sa ilahang panagtigom, silang tagsa-tagsa kinabuhi. Kasi namiingon sila sa una naman to. Usab man daay na Ginoo ang gilagaran. Parehara ba sa una o karon o dili? No? Di ba pareha? So kung saan sa una, nagpadayon gihapon hantod karon. Di mo naman ginuuha. Di ba?
dili na lang basahon ang pulong sa Ginoo. Kung labihan lang ang doon na pili-pilion lang, no? Kung mag-cherry picking lang ta. Mag-sugar coated lang ta ang kanite. Bahin sa panalangin mo, hindi ako ang basahon. Thank you, Lord, para yun sa ako, Lord. No? Labi na, katong Philippians 4:19, but my God shall supply all my needs. Kanira ako, ano, kay magtagbo, kasi kinahanglan. Kaya dapit kay pagbalong ni, niya ako ng siyon. Di ba? So, dili ingon ana, no? Kaya ang tulong sa gihatan na siya para sa tuwabot, pasabuti po ang tulong. No? So, sa 2 Timothy, no? 3:16, no, ang tulong sa iyong gihatan aron sa pagpadlong, pagtulid, pagsaway o pagtudlo. Aron kita makatawhan sa ginumasangkapan para sa iyahang maayong buhat o buluhaton. So kung walay pagpadlong, walay pagtudlo, dili gyud ta makabuhat sa maayong buluhaton. Kaya atong pagtuo, okay na ko ani. Kung daghan pa di ay tag-idil sa ato ang kinabuhi. Dili ko tay butang sa Ginoo ana nga posisyon o mahimo tang epektibo igsuon kung dili po ta angayan unas to ang kaugalingon. So dili man sa ingon nga kanang kinahanglan din kita. But kinahanglan pud mag-agi kita og pagbansay pinagi sa Panginoon. Amen. Amen. So praise God. So mo toy gibuhat nila ni Okay. Susunod direta sa 28. So dili na to masabtan kung unsa ang apostolik at kinabuhi or apostoliko nga simbahan. O masabtan pud nato unsa day ang papel sa usa ka apostolis. Ang kinabuhi apostoliko nagpasabot. So number 1, gikomisyon, gipadala, giordina o gipadala nga naay tumong og misyon. Muna ang tawag sa apostolis o apostol. No ipadala gyud sila. So dili sa wala pa sila gipadala, iordina sila. Unsa nang iordinahan? No? Iampo sila no in public. In public ba sa publiko sa main ani, doon na meeting. So itawag sila sa unahan, din ampuan sila o kanang ordinahan sila pinaagi po sa mga lain po nga mga apostoles o propita nga magpagtapion silang kamot ngadto kanila. Uban ang panalangin sa Ginoo, uban ang blessing sa Ginoo nga ipadala sila sa laing pangnasod, laing lugar nga uban ang gahom sa Ginoo gihug sa ilaha. So dunay pagtugot, dunay dunay kanang naang panaghiusa bitaw sa unanimity. But pasabot giuyunan sa kadaghanan nga gipadala siya, gikomisyon siya, giordinahan siya. Nakuha ninyo ang kanang pag-ordina? Nakailay pagpasabot ato nun? Mura siya og kanang public declaration ba? Public Ipaila siya sa kadaghanan nga kining tawhana gitawag sa Dios ani nga tawag, ani nga gasa. Dayon mo to nga giampuan siya, gipandungan siya sa mga kamot sa mga kadagkuan, sa mga pangulo, ug gi-release siya sa iyang gasa nga mamuhat siya sa iyang tawag. Nga gitawag sa Dios. Dili kay isa ra ka tawo nagtawag niya nga makakita kag mga pananawon, magdamgo ka, makakita ka ni Jesus, makalimutan ka sa tingog propeta na ka. Dili pwede. No? But si Lord Gyud mo inagtawag anang tawhana. No, by the Spirit of the Lord, revelation from the Spirit of the Lord. Pagpadayag gikan sa Espiritu sa Dios, no nga muna kinahanglan nato masabtan ang apostolic. Kay para mobalik lagi gyapon ta para masabtan nato sa atong gamit o kinsa ta diha sa lawas si Kristo. Kay kung dili, mura ra tagkog mo gipatapot sa likuranan. No, kay mo sa di ang gamit no, wala flower na tingali ko sa simbahan. No dili, walay kubo sa simbahan. Kita tanan nga adyo'y gamit. Okay, so nakuha ninyo ang kanyang pag-ordina. So doon na po siya pang-confirm sa usapod kaalagad sa Ginoo. Dili lang isa ang nakadungog. Nga gitawag kay siya nga unong apostol.
apostoles o apostol o ipadala. Dili lang isa kundi duha, tulo, lima or sa kadaghanan. Nga gitawag yun sila sa Ginoo. Aya din sila i-release silang tawag nga og ipadala dayon. Asa sila gitawag sa Ginoo nga lugar. Okay, number 2. Gihatagan imposibleng sitwasyon kinahanglan taga-adlaw makakita og padayon nga milagro. So mo gyud ang ilahang kanang nga ang tawag. Kada adlaw makita yun nila ang milagro sa Ginoo lang kinabuhi dili lang sa kinabuhi o sa mga tao pud nga ilang pagaministeryuhan. Okay, number 3, mga mapalunsad o mubuhat sa delikado. Kanang murisgo gyud sila ba unsay bisan tuod nga kanang makataya ang ilang kinabuhi. Kung mingon ang Ginoo nga diha ka, ipadala ka nako sa lugar nga mga o kanang tawo. Uy! Kanibal. Dili gyud na sila mo dili igsoon tungod silang tawag. Muna nga inana ka delikado ang kinabuhi sa apostol. Mga apostol. Muna kinahanglan nato kung pag-ampo. Si daddy o si mami. No, at isip ko sa ka-leader ani nga ministry, dili lang spiritual father nato, spiritual mother, batungod sa tawag nila. Nga bugat kay siya nga tawag. Nang kinahanglan gyud nato na paluyuhan sa mga pag-ampo. No, kay kung dili po sila murisgo, wala mong puy reward. No, sama pala nato, dili lang po sa ilaha. Kinahanglan na gyud tay i-risko igsoon. Kana bitaw nasabtan ninyo na murisgo ka, nga kinahanglan ka mo sakripisyo gyud sa imong kinabuhi. No, nga nagyud mga butang nga biyaan nimo tungod sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa imong tawag. Live your life na. Nga pag imong yung itugyan imong kinabuhi, imong yung ihalad kuan kanang death to self gyud sa matag adlaw. Dinggot pasabot ka apat na ko imong kinabuhi. Dili literal nga patyo imong kinabuhi. Kanang mga tawhanon nimo nga mga kinaiya, mga unudlon nga mga panguna-una, unudlon nga mga timuha. Muna isurrender sa Ginoo sa matag adlaw. Muna imong bitbiton nga cross sa matag adlaw. Nakuha ninyo? Amen. Kay kung dili nato masabtan nga, sa din nga cross ako ang bitbiton. Makuha ko kung kahoy no sa mga ang yung nagpasan ko cross. Dili na sa likitan karon. Dili spiritually nga magpidion gud nimo nga kanang maghatag ka time sa Ginoo. Di ba sakripisyo man gud siya? Commitment man gud siya nga imong ihatag sa Ginoo. No? Nga instead nga na kay daghang buhaton. Nung kana nga butang struggle man gud siya even sa akoa. Labi na nako mga anak. Mo pud akong adlaw-adlaw struggle. Apan kinahanglan kita mo risgo. Kaya kung kita mo risgo wala ko tay ganun. Amen? No less no reward. So, number 4. Mas taas og subanan kaysa uban. So, remove the mountain of sins, reason, religion, and church, their best, their way. No? Mugid ni ang magdala og usaban sa simbahan nga pagtangtang sa tawhan ng mga paguna-una. No? Sa dihang kay kini nag-base magid sa unsa ipabuhat sa Brang Espiritu, dili lang sa tawhanon nga ipabuhat nga kanang kung atong lang tawon ang kasimbahanan karon kung magplano mo natong buhaton kay indot di magfeeding ta kay daghan kay mga bata wala may sayop sa feeding igsoon ang pangutana na feed ba pud ang ilang spirit sa mga bata ilang espiritu no wala may sayop o mag-feeding apan mas importante nga i-feed pud ang spirit unsay akay pud nga kanang ipakaon sa mga bata kaya ang mga bata dali ba na sila makasabot una na to bata pa na di na sila tuduan bata pa na di na kasabot sa dinagpo pero ang mga bata mas dali na sila makasabot kay bata pa mumupag mga huna-huna nya mas sensitive po na siya sa Holy Spirit sila kay di man pareha nato nga magduha-duha man tano magduha-duha tano la mukusan baka na kung Brang Espiritu nakasala ng itong adlaw. No natay mga inana nga panghuna-huna ba? No pero ang mga bata una na sa inana nga panghuna-huna. Munang dali sila mapuno sa Brang Espiritu. Muna nga mo kini ang kaning apostoliko nga kinabuhi, no? Kung mag-move
kung ang simbahan mag-move bitaw siya, mag-transition siya sa apostoliko nga simbahan. So, tangtangon yun ang mga tawhanon nga natin, ay mga tradisyon, mga programa, o relihiyon nga mas tak na kanihataman, nga igo lang tamo at simbahan tapos, okay na ko. Wala ko'y buhaton. Muna siya relihiyon, nga walay kausaban, walay pagtubo. Dili relihiyon nga ngalan sa simbahan. Kuha. Okay, number 5, ang apostol, mao ang timailhan o kahibulungan. So, magbuhat sila sa mga kahibulungang mga buta. Muna nga, ato yung ginabuhat iskon ang pagpangampo sa mga tao. Bisan sa itong kaulilingon. Diha man una, nato masinati ang mga milagro sa Ginoo labi na pagbalatian ta. Una man ites sa Ginoo atong pagtuo. Una sa itong kaulilingon, nato sa uban. Sunod, nagdala sa espiritu sa pagkabanhaw, nagdala o kinabuhi o espiritual nga pagpadagayday. So, diha yung tanag, nag-operate diha sa resurrection power. Mubitaw na nga, kanunay good nagawali no, instant yung kanunay nagawali, persistent yung kanunay nagawali si Daddy, pahin yung sa pagpanglakaw ng bisan one day, na magbanhaw tao na napatay. Hindi lang spiritually nga itong banhawon, but physically po. Nga gamiton yung ka sa Ginoong banhaw diha. Amen. Amen? Hallelujah. Number 7. Nagwali ang mga buta nga makapahadlok sa tao. May isugod kayo. Makapahadlok yung isugod. Kaya kinahangan magod sa hagiton nga mag-usog. Do dili man ang tao, dili man ang pagkanang tawag sa pagka-apostol mo ay makapausog sa tao. But kung ang tao dili i-challenge, dili hagiton, mahimo gud siya nga kanang chill-chill lang sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay na nadawat dito na itong kaliwasan. Naanak ko yung ticket pag sa langit. Nakasulat na kung ngalan sa libro sa kinabuhi. Okay na kung makaadto sa langit. Expired yung ticket. Agoy. Na-expire ang ticket. Huwag man niya gigamit. Oo. Huwag man gigamit niya niyang kaluwasan. Panili na mo plano sa Ginoo yung nga tama ng kanina. Kaya kung one day nga matubang ka sa Ginoo, inon ka sa Ginoo, unsa may imong gibuhat sa grasya nga kung gihatag nimo. Diba? Alam ka sa Ginoo, unsay reward mo. Ang nakataya mo gustong pagpangalagad, atong reward one day na makaadto ta sa kanang dapit nga gipuy-an ni Jesus. Reward na siya nga makasulod ka diha, nakita. Na dili tanan ang makasulod diha. Reward na siya kung mahimo kang madaugod. Amen? Sunod, number 8. Nagtulod sa limitasyon taban sa mahurot ilang puso. No, kanunay ko nagtulod. Unang kadag kung sama nilang ang daddy, makita bitaw niya nga sama nato nga angayan gyud imbisan silang kusog, even finances. No, para po sa to ang espirituhanon na kaugma og igsoon. Dili gyud sa mundo. No, kung makita nila nga angayan, dili lang tama sa ilahang kusog, ilahang time, pati ang ilang pagtukaw sa mga pag-ampo para nato. Dili basta-basta ang tawag nila kay magtukaw niya sila. Isip usa ka otoridad nato kasi sila may gipiyalan sa atong mga kalag. Nang in return po ato sa nag-iampo. Amen? Amen. Hallelujah. Number 9, nagdepende sa pagtugot sa Ginoo wala sa tao. Munang murisgo sa igsuon kung ipadala sa anak nga simbahan. Kung unsa ipasulti sa brang espiritu isulti gyud kung kay dili man tao ilang himutan kun dili ang Ginoo. Masuko man ang tao sa ilaha. Basta ang Ginoo mahimuot sa ilaha. Walay kurat. Padayon gihapon. Praise God. Malagi pangita ko sa Ginoo. Number 10, ang ministeryo gikan sa ilang kasinatian o dili gikan sa ilang mundo. No, muna ang mga apostoliko nga kinabuhi. Dili sa kaning
tawhanon nga kahibalo sa muna muna ako ni eskwelahan. Muna akong muna atong buhaton kay muna ako ang kuan, muna ako ang eskwelahan. Kung dili ang apostoliko nga kinabuhi o buluhaton, nagbase gyud unsay ang kasinatian. Kaya ang kasinatian wala may maka-argue ana. Labi na sa imong personal na testimony, wa di maka-argue ana igsoon. No? Sa kung saan pa naahan ito, bahala di ka magtuo, kaya wak makakasinati. Diba? So, sagdaan di mo tuo. Basta ikaw nga nasinati ni mo kaayo gahom sa Ginoo. Wag kayo makakuha na anak lalis. Even? So, not intellectual no suppose but heart experience sa mga social media. Number 11, magbira sa mga tao gikan sa ilang pagka-komportable. Kani mo inisod kay asa ka na komportable, kinahanglan dyan ko birahon. Muna nga, sa mga interns, ipaagi ko mo klase-klase nga training. Nusama sa ako sa una, ipa-translate ko o gusto ko nga pagtundo. Yan, hindi ako translator. Hindi ako translator. Pero sige lang Lord, ako ni buhaton para dili ang gikuha ni daddy ato dito mo, wala siya nag-matter kung matranslate na ito siya o sakto. Iyang gi-matter na kay part ito sa trading. Kaya may naman siya, na ako'y rason, yung ako na ipagbuhat. Okay, sige. Amen. No, daghan nga mga kasinatian. Na panahon nga, inon ka nga madto ka nitong lugara. Nakasulay ko na igsuon, nagipadto ka ng lugar nga ako kaadto. Nya sa imuhang huna-huna dito maadto ko kaadto. Pero imong kasing-kasing may pudlakaw. Kay gusto gyud mo mo kasing-kasing ba muna usay mo kasing-kasing huna-huna magkasumpati. Muna kung unsay imong mga lanyo mga panghuna-huna, kinahanglan gyud na siya sabitar sa Ginoo. Muna so inaana birahon kasi mo pagka-komportable. Amen? Amen. So, number 12, naguna sa ilang oras mga paninawon. Kay ang apostoliko ang kinabuhi, wala lang siya nagbuhat, naglantaw sa pagkakaroon, kundi di unsa ang maabot. Una, doon na tayo vision. Doon na tayo pananawon. No, kaya kung wala tayo pananawon, malaglag dito. So, kung wala tayo pananawon sa kinabuhi, sa Proverbs 29:18. Malaglag ta kung wala tayo pananawon. So, 29, sunod na page. Number 13, makadali sa uban nga gasa sa buluhaton. Inana ang apostolic life. Inana ang apostoliko nga kinabuhi. Nung maka-attract siya sa laing gasa ba? No, kanabitaw susama anan na ang naay magwali. Tapos, ang pulong sa Ginoo nagputaw sa iyaha. Di ba, magbog ang Holy Spirit, magawas tayo ang speaking in tongues. Kunya sa dihay, doon na mag-speak in tongues, doon na po ginasahan nga maghubad. Di ba? Inana yun dapat ang apostolic church mag-function, mag-operate sa gahom sa Ginoo. No? So, maka-attract siya sa laing gasa. Diha na dayon makutaw, then gasa sa pagdasig, daghan, na klase-klase nga gasa. So, number 14, padulan sa mga nayawaan o mga naay kulang sa paghuna-huna kay kabalo sila nga mamaayo sila. No, saban niya o bupurong sa buhang niya atong tayo mapasa ka sa bukong nga nag-operate na dahil siya siyang gasa. No? Muna nga, unti nga na kang ano, nalagi mang doon na to ng mga buang, na apoy mo alay diri nga bish. Walong kong bato sa una, college pa ko, nagsugod siya. Pagkadawat na ko ni Jesus, nga na kong Christian, na-experience ko na ako nga, kanang magawas ko sa school nga, naisugod ko, wala ko siya bitaw ko nga, bukton siya ko buang, kasulay siya ko, gikan sa JRMSU, padulong sa igot, kadagan na ko. Nakauli ko kung wala sa oras, ikod ko buang. Tapos ka itong Jesus reigns nga, ka-pray, kanang mag-prayer man na, before kanang kadlawon. O doon prayer sa Jesus reigns. Dahil yung buang nga ni doon ako, gilabayan dyan ko niya bato sa akong ulo. Sa kadagan na mo dito, ako rin dyan yung ipili. Nakutaw ko siya sa inyo. Oo.
Kana sa higit atong nakita. Motong naputoy time nga ni nabay si Daddy diha sa simbahan sa Katoliko din natoy nang bayad nga ng bingkod ba na tayo nga nabay si Daddy nga ngayon ko siya display pangalit ko dala siya dire. Then pagkaon na mo diha sa atbang kay naaman toy karili diha. Then pagkahuman na siya dire na ministeryo niya. Motong madaghan na kay sa gipang yaw-yaw. Asa si Dika Guinness, Dika Besh, na kay 50 Besh. So inaana ba no sila na yung muhari. No? Naputoy tulong ka mga bata sa una, namuhari sila. Yan, dili man po basta-basta na tungod kay di-ari sila, sige na lang, hindi ko natutuluan o responsibilidad. No nga, dili lang kung tawag ka magpakaon sa physical, but apin po sila, espiritu na po makanon. Muto nga, kung dili siya mag-Bible study, si Pastore, yes, Pastore mag-Bible study kay may mayan na niya, dili pa sila magpakanon mo, so Bible studyhan sila, paampuon sila, so wala sila kalahutay. Wala kalahutay, muto nga nangyari. No, daghan mo ari. No, mga mangayon ka ng pagkaon, mangayon bukas, sige, tagaag bukas, pero dili ka karikay. Ampuan jud ka. No, so inana ang mahitabo igsuon nga kanang inana ba nga kanang mga tawo nga nagkinahanglan o sa kabalo nga kanang naang nagkinahanglan sa kaayuhan sa espiritu. Nganong ma-attract nila or sila ma-attract sa ato. So mo ni siya. Na mo paduo sa ato okay, number 15. Pilian sa makabatuoran sa doktrina. So dili gid basta-basta magwali kun dili ang tulong gid sa Ginoo. Mao gid ang kanang nga ang ebanghelyo mo iwali dili lang basta-basta nga doctrine. No, kung atong basahon sa Ephesians 4:11 nga nung kinahanglan ta makabalus-balus sa Ginoo, aron dili ta susama-sahan ni ianod-anod na kung asa doktrina hala. Ano tayo doktrina nahiba lagi. Di ba? Kung wala nakabalo madalag jud ta. Munang importante gyud nga so kani pod niya kaning apostolic life no kay kani kung dili ta makabalo unsay sakto nga doktrina igsuon no kay sayop ng mga doktrina mo patay gud dinato patay sa espiritual kinabuhi ug ato ang tawag kay masukwahi na matuis na malayon ta no labi nang kaning free grace hyper grace na doktrina, hindi labihan ng grasya. Nga maingon sila nga, kanang okay ra magpakasala kay buwas na ta. Asa makabasa na ako sa Diyos. Kung basahon na to ang sinulat ni Apostol Paul, kaning episodes, no, gikan sa Romans, taman sa Jude, kanunay ko dagdala o pagbadlong sa simbahan. No? Ang puno si Jude, dili ni siya sa mga dili magtutuo kung dili na tumutuo sa Jude. Dili lamang sa ilaha, kung dili mas more sa ato ang nagbadlong siya. Amen? Amen. So, dili ta siya supporting verse sa 1 Corinthians, 1 Corinto 4:9. Dapaday, dili ta sa appointed to death, no? So, gipili alang sa kamatayon, no? Ani appointed to death. So, nang kada-adlaw gid siya no crucified life gid siya anday to sa matag adlaw. Mga kato akong giyon ganina nga ato yung pasan atong cross sa matag adlaw o kani ato ang unudon nga kinaiya, unudon nga tinuha, muna siya ato ang ipalansang. Ito na mo na ato isurrender sa Ginoo. So, 1 Corinto 4:9 kaysa akong pagunahuna ang Dios nagapasundayag kanamong mga apostoles diha sa kaulahian sa tanan, ingon nga mga tawo nga ginahin aron igapapatay tungod kay kami nangahimo mga talaw unon sa kalibutan sa mga manulunda o sa mga tao. Nganong crucified life dito mga isuon. Kaya ang mga tao nga di patutuo naglantaw nila sa atuang. No, bisan tuod sa dili nila maduog sa atuang sinultihan bat sa atuang lulukan, sa atuang atong binuhatan, diha na sila makita. Di, tinuod na dito sa Ginoo sa Ginoo. No? Bisan gali na ang may mga tao igsoon, mga silingan, na naglantaw na sila kung sa ato ang karakter.
kung tinuod ba ni-reflect ang kinaiya ni Kristus ng kinabuhi. Muna nga crucified life siya. No? Nga kadaad lang binato ato ang ihalad at kundi ato pinagay sa Ginoo. Amen. Amen. Okay, sunod na page is 30. Dito tayo rin sa note niya. Teachers pass knowledge, Father passes DNA, sharing the divine nature, I and the Father are one. So, dili na ito makita ang kanang na ang kalahian sa ilahang function, silang papel, sa ilahang tawag. Kay ang magtutudlo, magpasa lang siya sa iyang hibalo o sa pulong sa Ginoo. Apan kaning pagkaamahan, magpasa gid sa og DNA, magpasabot, mag-reproduce siya og reproducing to his own kind, magpasabot mag-reproduce siya og anak ka lalaki o babae nga masusama usab niya. No, nakuha ninyo unsay kalahian sa pagtutudlo og kaning amahan, kaning apostolic father. Doon na siya kalahian. No, nga mag-reproduce din siya og anak o mga kaanakan. Dili lang mahimo niyang anak, mahimo niyang tibunan, kundi nga kanang mag-iyag yung tudluan nga ma-fulfill na ito atong tawag. Hindi lang taman na maka-disciple siya, kundi ang iyag yung itudlo, makita po usap, ma-fulfill na ito atong tawag. Kasi tawag sa inyo. Amen. Muna siya kaning passes DNA. Diba? Kaya kung kanang nga ang sa literal, bagis mo ka ginikanan no, sa literal, kung usa ang ginikanan, maupod ang anak. Diba? So, sa espirituhanon, in-anak po ang tinuod nga pagkaamahan. Muna nagkinahangan taog, spiritual father yun. Amen. Nga mupasa po sa DNA, para dili na kung taman, sa ilaa ang tawag sa Ginoo, mapasa po sa ato. Amen? Amen. So, muna dali sa Ephesians 2:20, kamo nga matinukod, ibabaw sa patuturanan nga mao ang mga apostoles o mga propita, nga niinis ni Kristo mo ang unang bato sa pamag-ang. Siya gid ato ang chief cornerstone. Buhing bato. No, nga ato ang patuturanan. Isunod, dirita sa spiritual fathering and ministry. Spiritual nga pagkamahan o pabuhati na ito masabtan unsa daning espirituhanon nga pagkamahan kaning apostol. Usa sa pinakadakong panginahanglanon sa lawas karon ang espirituhanong kaning magmatuto sa mga espiritual nga mga anak. Muli kulang karon daghan kaayo gitawag nga magtutudo pero kulang ang mga amahan. Na mo matuto yun. Diba ang magtutudo igo ra man na isang tutudlo. Pero ang amahan, diba magugmad sa relasyon sa iyang mga kaanakan. No, wala to siguro yung amahan nga. Amahan ako pero paganahan ako na. Diba? So, pasabot, kung unsa gikinahanglan siyang anak, iya gid ang i-provide spiritually. No? Kani nga iya gyud siyang matuto hantod nga kanang mo ubarog siya sa tawag niya nga naa niya. So inana ang espirituhanon nga pagka-amahan. Mag-reproduce gyud siya no kung basahan nato isang Malakay 4:6 nga father's heart will reconcile no to his children. Pasabot kay gusto man niya ma-reconcile, mahiuli ang iyaang, mapasig-uli ang iyang relasyon nga to sa kaanakan, relational yun ang amahan. Mag-ubag yun sa relasyon nga to sa iyang mga kaanakan. Amen? Amen. Okay, kinahanglan nato kini kay kini usa ka buhaton sa apostoliko. Dili ko matawag og apostolik kung walay apostolic father. No? O wala nato gitubutan nga kining maong gasa nga maglihok hangtod sa kinatibuk-an ni busa ang lawas na kulagan. No, kulang gid ang lawas kung walay amahan. Amen. Kulang ang pamilya kung walay amahan. So dili matawag ang pamilya
usa ka pamilya kung walay amahan. So kulang siya. No? Sama po na sa kanang sa manag tiayon, manag asawa dili matawag ang usa ka pamilya kung walay anak, manag tiayon na siya. Diba? Gibuo sa Ginoo ang pamilya tungod kay dunay mga anak. Dili po maripudos ang mga anak kung walay amahan o inahan. So nagsugod din siya sa amahan o inahan. Nakuha ninyo o naligo mo? Kuha ninyo. Ha? Sige, kung doon namin kalibog, isulatan ninyo din. Butanan mo nyo. Okay? So muna ato ang kanang kakulangon karon sa lawas ni Kristo. Napipidaraman ang nag-ila nga ako din ang ila ang tawag di ay amahan. Muna nga mga daghang mga pastors matingala sila nga ganahan din sila magtana dito mag-ubad og mga mag-raise up og kanang mga pastors o usa pa nga mga office gifts. Pero ang ila ang gibutang nila nga kanang tawag sila kaugalingong bisya. Dili daay. Siguro gitawag sila kanang apostol, di ba? Pero daghan ang wala nakasabot sa saktong function sa espirituhanon nga amahan ining mga apostol. Muna ang kulang nato karon sa tuang lawas ni Kristo sa kasimbahanan. So, tumasaw diri sa 1 Corinthians 4:15 kay bisan pa kun dili maisip ang idaghanon sa inyong mga mag-aagap diha kang Kristo, dili daghan ang inyong mga amahan. Kay ako na yung inyong amahan diha kang Kristo Jesus pinaagi sa mga manita. Munang not many fathers, closing family with the same spirit, infuse his own spirit into others. Pasabot na magreproduce gud sa ang pamilya, espirituhanan nga pamilya. Gusto sama nato karon. Di ba? Dili lang taman sa amuan nilang Dika, nilang GM, nilang Jennifer, ni Pastore, kundili, mag-reproduce gud ninyo. Niya kamo pod mag-reproduce pud mo ngadto sa uban nga madala dinyo sa statement sa Ginoo. Amen. No, kay kung nakabasa mo sa panahon ka Moses sa una, apostolic yun ang iyang buhaton. Sa Old Testament pa lang, naana ang apostolic 500 kabuto. No, kay kung imong nantawon si Moses na nagdala sa nasud ha, pinaka-bilyon. Dili niya makaya. Kung wala siya gi-appoint nga mga pangulo sa matag thousands, hundreds, and even 50s. Nagod siya pangulo sa nilibuan, sige ko sa pangulo. Hantod nga, inana pod ang gusto sa Ginoo sa pambuhaton, dili lang taman sa atua. Matag-usa nato mag-reproduce o spiritual sons and daughters. Nya mahimo na plentang amahan. Dili ko pasabot nga dili man apostol ako ang tawag, dili na ka mag-function nga isip amahan. Pwede gihapon ka mag-function. Sama ni Chico nga bisan dili iya ang tawag pastor pero nag-function gihapon sa as pastoral. Kay naaman mo mga batanon na si Dika, si Amay, no, kami tanan ga-function dumi as pastoral kay nag-amuma man sa inyo ha. No, nakuha ninyo? Yeah. Namulan kidahangan po taong daghan na amahan. Amen. Okay, page 31. Adunay daghang magtutudlo o murag ganahan lang kita makadungog nila. Apan pag-abot sa tinuod nga pagka-espirituhanong pag-amahan, wala man nato gitinguha nga makadungog o mensaheng maghatag o pagbadlong sa mga di maong binuhatan o maisugod ng mga. Diba kasagaran sa makasimbahan mo na niluta kay liwali mo? Pero kung apuso na gani ang magwali isuod, magdala guna sa pagbadlong, yung magdala o pagtuloy sa simbahan, daghan mo din kailangan mo. No, daghan yun, di man niya. Usa man na siya, uy, isug ayo. Sa kabalo nga. Kasagad, wala nakasabot.
nga inana siya gidesign sa Ginoo. Anong inana iya ang wali tungod kay para man na sa lawas ni Kristo. Magdala gyud og pagbadlo, magdala og pagtuid. Labi nakita sa Ginoo nga kami nga simbahan simang na. Gusto sa Ginoo nga kumpiron ang iya ang simbahan. No? Muna kung ang Dios gyud wala nagtukod ana nga simbahan, musimang gyud siya. Nanggingon sa Salmo 127:1 nga unless the Lord build the church, the labor in vain. Kawang lang ang mga paghago kung dili si Lord nag-ubad ana nga simbahan. Kung ang tao lang gaubad-ubad, simbahan kay pastor akong tawag, magtukod simbahan. No, dili. Wala may sayop ana magtukod og simbahan, gitawag ka sa Ginoo nga pastor. Kay ihatag gyud ni Lord ang building. No? Ihatag gyud ni Lord. Pero ang pangutana mo bunga ba ka sa saktong bunga? Nabay sakto nga bunga, nabay sakto nga bunga nga espirituhanon na muhangkod. No? Diha man nimo na makita ang bunga niya kung sakto gyud ang iyang tawag nga function siya sa saktong tawag. Kaya kung wala gani ka function siya sa saktong tawag niya, masusama atong pastor na taga Cebu. Pila to sa katuig na pastor, pero ni ana siya. Kanang gubot ko diyang kinabuhi, kay ang iyang tawag, teacher di ay. Magtudlo ra gyud siya, magtudlo. Unya kung ang iyang tawag ng teacher, kana magtudlo lang, so wala siya pag-amuma sa iyang kalag. Kay magtudlo man iya ang kuan, iyang nasang kasing-kasing, igor din siyang magtudlo sa pulong sa Ginoo. Ipasabot ko niya ang sakto nga doktrina. No, nakahabalo naman siguro mga katong mga versikulo ng doktrina kay Mission Project kahapon. Nakalimutan siya. Sige. So, importante, no? Na masabtan yun nato ang matang function. So, wala pag gidaw na ang mga tawag. Pero ako lang abot ipasabot na masabtan nito nato ang tagsatay sa mga function. O, lahi-lahi na papel. Kung ato na siya di-embrace, no? Kaya naman po ka lang na ang kalahian. Diba? Kaya kung naka gitawag, masabtan ninyo, mo dahil na lahi iyang function, kaya mo kung iyang tawag. Diba? Yung say, butang tanong, ipasabot na ko sa inyo. Sama, si Daddy, espirituhan naman sa spiritual father, apostle, butang ta kung kaugalingon pastor. So, ang paglantag ni Daddy, dili lang taman sa inyo ha. Kung dili nga tupod sa laing kasimbahanan sa kinatibukan sa ngalawas ni Kristo. Pero para sa ako, kay pastor na akong tawag, sa inyo ra gyud ko ga-focus nga mag-build up ko og pakiglasyon sa inyo ha. Nga moatiman ni sa inyo ha, no? Nga kung dunay magbalatian, amo ang bisitahon gyud un-unwan, inana gyud ang function sa pastor. Nakuha ninyo? No, kay gibutang siya sa Ginoo, diha ra man siya local church. Na diha siya mag-amuma. No maglantaw usay panginahanglan ninyo. Physically, spiritually. So, tungod kay ang kadadi nga tawag sa kinatibukan man, so dili ko siya makapokus sa inyong halang. Unang doon na magutang ang Ginoo pastor para po naasay ka ng ibutang diha mag-focus ko sa inyong pag-amuma. Unang ang tawag ni Daddy mag-raise up yun o lain nga gasa para po sa buhaton sa Ginoo nga matukod ang lawas ni Kristo. Amen. Amen? So, inana siya. Okay. Dito sa note niya, no, we don't like the father's correction. No, kung atong ibutang sa literal nga amahan nato isuon, labi na mga batan mo. Diba? Kung badlong tas tong mahanak, ayaw lagi anak lagi na, kaya di lagi na ikaayo mo. Balik taganahan badlong. How much more kung espirituhanon nga amahan. Yung usahay, lamig kay ikuan mo, ito ba? Pero kung paminawon mo, di makaka-argue kay badlong atong espirituhanon nga amahan, base na sa puno sa Diyos. So, di makaka-alis. No? Bisan tingong ka nga, kita ko kaayo ako. Pero sa naman po, dawaton ko na ito ang bag. Kaya kung ato masahol yung mga ison 12, size, tapos 11, masahala na sa inyong palay.
idisiplina gyud ang Ginoo nga iyang higugma. Disiplinahon gyud sa Dios ang mga tawo nga iyang higugma. The Lord discipline whom He loves good. Amen. Disiplinahon gyud sa Ginoo ang iyang mga gihigugma. Tungod kay naghigugman man siya sa nato, disiplinahon gyud ta niya. I-allow gina sa Ginoo ng mga pagpadlong sung pinaagi sa Dios. Una nga importante nga naatay espiritual nga amahan. Kaya sila man mo badlong na to yun. Uy, anak na kinaiya, ayaw na anak na kinaiya. Kaya binata na kinaiya. Di ba makain mo pahalano? Di ay tumawa kinaiya, kaya binata di ay. So, usang ko kita kanunay sa pulong sa Ginoo. Sabi na ito, mga wali na ito itong Sunday. Di ba? Ang kinaiyahan sa usa ka bata. Usang ko yun. Na dili gyud ta magpabili ng bata. Munang ang amahan magdala gyud og pagbadlong, pagpuri, kay dili mo sa gusto nga magpabili na ng bata sa pagpangalaga sa Ginoo. Kay paninglan man pud sila sa atong kalag. No, kung makita niya nga wala ka ni tubo, so dili epektibo yang pagtudlo sa ato. Munang magdala gyud sa og pag-challenge, paghagit nga kinahanglan gyud ta motubo sa pagpangalaga sa Ginoo. O i-develop ito ang personal na pakikasyon sa Ginoo. Kaya di man tayo tubo sa itong personal na pakikasyon sa Ginoo. Dili lang tatawa na minaw sa nagwali, o mga sa simbahan, but unang-una yun ako ubara itong personal na pakikasyon sa Ginoo. Kaya personal magdadaan si Lord na magpadayag ng asa kadapit na kinahanglan ka na tubo. Asa ni area. Amen? Amen. So, Samuel 17:55, o sa diha na si Saul nakakita na si David miadto batok sa Filistihanon, sa ningon kang Abner, ang kapten sa panon Abner, kinsang anak kining bataluna. O si Abner ningon nga buhi ang imong kalag o hari, pili ako makasabilo na. Wala kaila si Saul kang David, kay siguro adto nga time dili na ang kanang literal nga si David ba kung dili gigamahan na siya sa Espiritu sa Dios. Gigamahan na siya. So inaana po ang mahitabo na ito, iksusabihan kanang gamiton ta sa Ginoo. Nga kanang musul kita sa pulong sa Ginoo, matingala ka. Kasi pili ko ato. Dili na magusto ikaw nga kanang imo ang kanang kaugalingon nimo nga pulong kung dili ang Espiritu nimo. Ato. Sabi ni David na relasyon sa Ginoo. No, kung imong lang taon usa ka bata nabuntog niya ang kanang dako nga higante. Di ba? So gigamahan siya sa kalaang espiritu, manahimo siya kanang maisugod o kusgan mo buntog atong higante. Nganong wala kaila si Saul igsuon kang David. Kay unod gyud magud si Saul. Wala man pud ang espiritu niya. Kay kung naa pa ang espiritu niya, makaila sa David. Kaya kung matapusan nato na ay balang espiritu, mukunig tabay mo espiritu sa iya, ay, gustuhan niya siya. Diba? Na panahon niya ka ng mulakaw ka, din maabot ka ng mga makahimangat ka. Nalagay siya. Then, kanang pong tawanan mo, kalito kung istorya niyo mo, pagkahuman-human, nakailalang, gustuhanan na, ay, gustuhanan ko, dahil ka po, wala dayon, diba? So, inana, no? Kung ang tao galing nga walay Espiritu sa Diyos, hindi yun na isa makaila sa inyo. Pero, kanang ma-attract sila. Bakutaw sila. Matingala sa kainaan niya. No? Makuan sila ba kanang ma-attract sila. So, inana, ang nahitabo kang kansul ng tutong-tutong. So, ang kadagahan sa bagong tugon, diri sa ubos, na pagtudo kay apostoliko o dili pastoral. Apostoliko sa sugod ni sa panahon ni Jesus, no? So sugod sa four gospel kani Mateo, Mark, Luke, John na gitawag og four gospel upat ka ebanghelyo ngano man sa panahon man nga nagministeryo si Jesus kanila dato. Unang gitawag siya og four gospel kay simulat yun sa ang istorya na sa kinabuhi ni Jesus. Nagsugod diha nga apostolic yun ang pagpamuhat. So munang ang gingon ni apostol ko sa ikaduhang
Corinto 10, uno nga to sa size. Dirita sa Bisaya, sa page 22. Kaling verse 4. Nga kay ang mga hinagiban sa among pakigubat, dili man mga hinagiban sa unon, kundi tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag sa mga kita. No? Kung ginaingon ka sa ilahayas ang ilang authority sa anointing ba nga magdalagid o paglumpag sa mga kita. Muna nga nagtudlo ko diri mga igsoon nga kaya ang ato ang mga hinagiban dili man inugdon munang gingon diri custom every vain imagination. Ato yung isadikwa ng mga langyaw nga mapagmuna. No, ug subutan nato ang balang espiritu nga usab sa pagkasta sa pagmuna. No, kay kung dili nato masabtan di ay nga wala man ko naging away sa ulo. Usahay maka ang ato ang unod bati magkakapoy. No, labi na makig-fight kay espiritu din. Kani ato ang lawas di man sa kalahutay o fight. Munang importante nga ato yung i-build up atong spirit. No, ato i-build up atong spirit man no pinaagi sa ato ang personal nga pakirelasyon sa Ginoo. Kaya kung wala tayo pakirelasyon sa Ginoo nga makig-away lang ka nga la ampo ko akan kung bati ra ka ba dayon wala ka ni sa bitar una sa Ginoo. So kani maluya gid siya. Kani physical nato nga lawas maluya gid. Muna nga kung luya to ang espiritu, so mas mudumala sa ang ato ang unod. Diba? Daghan kay ipangandoy sa unod. No, tanan nga pangandoy di kalimutan lang sa unod. Pero kung pusgan ang imong espiritu mo nang madaog mo ang flesh. Unang mahimo day kang ilayahan sa espiritu. Amen. Amen. Una nga ato ang tangtango ng mga langyaw nga papahana. Labi na musulod ang mga negative nga mga pagmuna-muna. Kadang mingon dayon nga ayaw pagbuhat asa kay wala kay naman. Dili mo makaya. Di ba? Mo na musulod sa imo ang naman dili mo makaya. Dili mo makaya mo kumikay. Di ba? Mara day sa tanim. Baka na muna sa ato ang ipang ato nang kanang hiklin sa likway ng mga langyaw mga ug tubuti ang brand espiritu ng buhat ug usab sila mga amen. Okay. Sige, kadayon ta, no? Ang pastoral nga kamatuoran naghisgot sa matag usa ka tuig. So, guni siya ang pastoral. So, sa matag usa gyud, do dili kay tibukan. Apan ang apostolikong kamatuoran naghisgot sa kinatibuk ang resulta nga makaapekto sa lawas. No, susama anan na ay makasala sa church. Kung dili na sa din, masitol dayon, maapektuhan ang lawas ni Kristo kay espiritu magdala magugla. No, takod magugla sa espiritu. No, mananggigon nga a little leaven dahon lang. Ang gamay nga ipang kanang patubo makapatubo niya sa sigbo, mapan. No, ang sala, susama siya sa iyong patubo ba? Na kung dili na siya masitol nga, sa problema sa church, na dunay buhat o impunidad, o isang klase na sala, mutakod doon na siya sa tibuok, lawas ni Kristo. Muna ang apostolik magdala o kamatuuran para masitol dayon. No? Nakuha ninyo, naminaw mo. Amen. Sunod, ang pastoral ng kamatuoran, dali na madawat. Sa iyo naman yun kayo i-embrace ang wali sa pastor, labi na wala nagbog sa apostolik nga simbahan. Kung pastoral lang, isa lang kapido, one-fold ministry. Dili five-fold, dili one-fold. Pasabot one-fold pastor lang ang nag-function sa isa kasimbahan. Labi na kung iwali bising. Okay. Dali rin kayo grawaton. No, bahay sa prosperity, pag-uswag. Wala may sayop anak mga ibisunan. Pero kung bumastak lang kung kataman diha, muna'y nakasayo. Kaya hindi mo po na ang plano sa ginutaman ng diha. No, kaysa diha mo sunod ka sa Ginoo. Promise pina sa Ginoo nga i-prosper ka financially.
No, pero dili lang kung katawan diha mamastak na ka sa panalangin. No nga, kung atong motibo diha lang taman, muna say sayop. Kuha ninyo? No, dili sayop nga kanang na ang mga nyoy kang iuswag ka sa Ginoo kay plano gid sa Ginoo nga iuswag ta. Dili pud kanang maayong ehemplo nga alagad ka sa Ginoo nagkabilin ka sa kapobrehon, di ba? Dili man nato marepresentar ang kalagaya sa ginharian sa Dios kung nagpabilin ka sa kapobrehon. Muna nga kung dili sayop nga mga nyoy nga kanang kay saan na sa Ginoo no? Seek ye first the kingdom of God. No, and His righteousness and all these things shall be added unto you. Huwag pasabot saan na sa Ginoo nga, iprosper ka sa Ginoo ang mga butang, idugang lang. Kung sakto yung mga motibo sa mga kasing. So, nakuha ninyo ba igsoon? Ang apostoliko ang kamaturan ginalantaw nga lisod dawaton. Lisod, di ba? Pipilala kasi bahalan ng dawat. No, sa ako pa ganina kan magdalag yung kausapan sa simbahan. Ang pastoral nga kamatuoran magbunga ug mga ulipon nga moserbisyo sa kaugalingon lang. Mo man ay mahitabo pud karon nga ang gihimong posisyon ba nga ako pastor ko mo serbisyo na ako kay ako may pastor ako may hidden musliman. Instead nga kanang opisina gitawag sa Ginoo gibutang sa anak ng posisyon ang alagad sa mga katawhan. Dili mo siya alagadan. Una nahimo siyang kanang self-serving sa kaugalingon. Apan ang apostolikong kamatuoran nagbunga og mga anak nga moserbisyo sa lawas ni Kristo. Nakuha ninyo ang kalahian nga ang simbahan nga nag-function sa apostolic church apostoliko nga simbahan nakuha ninyo o kadang nagisod mo sabot. Nakuha ninyo ang kalahian nga ang unsay kalahian sa kanang apostoliko nga simbahan o pastoral lang ang nagdumala sa simbahan. So dirita sa yang note no pastors are on the front line. No walay sayop ana nga frontliner gud ang mga pastor. Training babies, preparing them to move and go into the next phase, like upgraded in school, no? Walay sayop ana, susama ana mag-eskwela. Maagi man yung daycare, di ba? Daycare, or nursery, ay hada yung kindergarten, ay hada yung grade 1. Dili man yung ka, diretso sa, ikaw na niluwas na ka, so, sa imong tawag, ay bukan na kasang tawag, dili giday nga na diretso, no? So, magi ka o pustiso, magi kang pagbansay. So, not condemning or putting down, it's a normal process. So, normal yun na isa nga pustiso. For beginning is necessary and we must understand office and function. Muna, ano natin pagbansay ani, aron masabta nato ang matag opisina, anang 5 kapilo, o tagsa-tagsa nila ka function. Kaya mo ang function sa pastor, kung ang apostoles na makabing nga kalag, so iyang i-imprego sa pastor. Kung ang pastor mo ay mag-amuma. Isip ka ng baby Christian. Kisa may muhamtong anak kung tama ng pastor. Diba? Kaya ang pastor, magpakaon mo din siya sa mag-feed lang sa una sa gatas. Pero kung pastora lang siya, dili lang po siya mugog into apostolic, so maglisod po siya o pagpakaon o gahi. Kaya kasagaran karon ng mga pastor, dili man mo kumpunta sa sala sa church, di ba? Silong di bahala. Ano? Di mo pa itong nakasala. Pag naibadlog-badlog, badlog-badlog ka na. Panday ka, perfect day ka. Di ba? Pero anong gusto sa Ginoo nga mag-function yung lima? Para jud nga kita nga lawas sa Kristo tubo kita. No kay kulang man kung pastor lang dili man jud